Wala ka dyan. Pero kung load po, so kaya ka pala nakapapatugtog. Naku. Ah, bumababa na yan. Baby. I know yan. No, dirty up here. Dirty up here. Dirty. Store. Store. Hello, baby. Hello, baby. Nakauwi na yung tansya. Nainito nata siya doon. Hello, baby. Higit naman ang damit mo. Ito yung tela. Malapit. Good evening po. Ay, hindi pa. Hindi pa. Good evening po. Mag-start po tayo maya-maya sa ating pong online devotion. Hello, baby. Amara. Natasha mo, Paul. Lalo ka? Ma'am, kumusta kayo po? Ma'am ano yan? Ma'am Espera. Ay! Matt. Sabi na, si Children. Grade 8. Ma'am Espera. Sino ba ano niyo, Paul? USP niyo? Bago ni bago. Ay, yung ano niyo? Mare. Matapos yun. Mark, ano na ka Pero ang tawag niya minsan, Mimi. Mimi. Natawag niya ako minsan, Mami.
Yung ah. Hindi. Ganun namin dati. Ay, hindi na ito nangyayama na. Nagkakayos na. Ito kayo. Hindi ba sige ba sir? Sama kayo dito. Hindi mo sasama? Ano eh? Kasi sasama, nandito ka na. Baka hanapin ako eh. Sasama ka na. Good evening po, Pastor Ronald. Good evening, Pastor James. Good evening, Pastor Joshua, mga kapatid. Good evening po. Good evening, Pastor Joshua. Amen po. Wala kami pasok sa Friday. Wala ang pasok. Sa Sabado lang. Bukas may pasok. Meron. Meron. Puro pangalan dito. Nakakaiba. Good evening po, pastors. Ang prayer meeting po namin, adjust po ng Friday. Kasi po kami po ay magpe-prayer vigil po, 6 to 12. Kaya ano po, kaya po na-adjust po yung ano po, program po dito po. Maya-maya po mag-start po tayo, mga kapatid. Mga pastors, maya-maya po mag-start po tayo. Pray and confess. Congratulations po, Pastor Ronald, sa ano po, sa inyo pong first anniversary, Pastor James. Congrats po sa inyo. At sa ano po, Macedonia Baptist Bible Church, congrats po sa inyo pong unang church anniversary. At congrats din po kay Pastor James sa kanya pong pagka-install po sa pagmission dun po sa Tanay, at maging kay Pastor Ronald bilang pastor po ng Macedonia. Congrats po sa inyo. Pinapaabot po namin ang aming pong pagbati dito po sa Macedonia Faith Christian Baptist Mission. Commandment to. Parang kung may balat. Tapos bread, tapos cup, tapos redemption. Bread, tapos cup, tapos redemption. Feet, tapos Mga kapatid, kain na kayo. Mga kapatid, paki-like nyo po yung ating pong Keruso page para makapag-live streaming na po tayo doon. Good evening po, Sister Jing. Amen po.
Sinong PLP niya po? Amen po. Ma'am MJ. Sige po. Yes. Ay. AP niyo? Ma'am Santos. Ah, si Ma'am Santos. Teacher ko din yung dati. Dati Ma'am Espera. Pumako na pala si Ma'am Espera. Pag-umaga yung dati eh. Nakaraang taon lang. Bago ako mag-grade. Ngayon, bago ako mag-grade 9, pag-umaga siya. Kalaki mo ba si ano? Si Mara? Mara. Prince Mara. Oo. Kila Prince Mara. Si Prince. Klase mo. Yung dati. Anak mo yan. Bible yan. Ano lang. Notebook. Yung lalaro ah. Lalaro yan ah. Lalaro ang bata ah. Ay, mamaya na ako. Takpan to na lang. Magkakadi na ako mamaya. Rice na lang. Ay? Ayun, mag-start na tayo mga kapatid. Sige po. Amen po. In 2 minutes po, siguro po mag-start na po. Mag-start na po tayo ng ating pong devotion at sa mga kapatid po na mahuhuli, naway mapanood nyo po itong ating pong online devotion sa gabing ito at naway makapagbigay po ito ng encouragement sa atin sa pagpapatuloy natin sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Okay lang. Thank you, Alexa. Ano? May busy. Friday dito basta. Pwede dito matulog. Tulog tayo.
Nakapag-stop ko ng music, patayin mo yung speaker. Saan po ba pala? Start na tayo. The Bluetooth is disconnected. Ano? Hindi na lang yung pinay naman mo. Ay, papatay lahat. Huwag mo galawin. Yung patay. Amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay mag-umpisa na po sa ating pong devotion sa gabing ito. Pasensya na po at medyo po maaga dahil mamaya po ay meron din po kaming Bible study at na-adjust po yung schedule kasi po sa Friday dun po namin inilagay. Kasi po once a month meron po kaming practice na magkaroon po kami ng prayer vigil every first Friday of the month. Ayan po. Every first Friday of the month po mag-prayer vigil po kami at ipanalangin po namin ang mga gawain at the same time ang mga gawain din po katulad po dyan sa ating po sa Macedonia Baptist Bible kala Pastor Joshua dun po sa may Tanay Rizal pinagpipray po namin ang mga gawain po at ang mga pangangailangan din po sa mga gawain. So yan po sa mga kapatid po ng Macedonia naway nanonood po kayo at sa iba po mga kapatiran. Ayan, naway makahabol po kayo sa ating pong sa pakikinig ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. Sige po, hindi na po natin pakatagalin. Tayo po ay mag-umpisa po sa pananalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At sa gabing ito, naway kayo po ang aming mapapurihan sa pangangaral po ng inyo pong salita. Dakilang Diyos, kayo pong kumilos, banal na Espiritu, kayo po ang siyang gumalaw sa amin, Panginoon, sa kalagitnaan ng pangangaral na ito, na naway, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong mga mensahe, marami pong magbago, Panginoon, at matutunan, at ito po ay maisagawa namin sa aming pong buhay bilang mananampalataya. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang inyong salita. Dakilang Diyos, gabayan nyo po ang mga kapatiran namin na nasa daan pa pauwi ng tahanan. Dalangin po namin ang kaligtasan ng sa kanilang pag-uwi. At dalangin ko po, Panginoon, kiliusin nyo po sila na naway mapanood po nila ang devotion sa gabing ito. Nang sa gayon, ito po'y makapagbigay sa bawat isa sa amin ng kalakasang espiritual na magpatuloy sa amin pong pananampalataya. Gabayan niyo po ang inyong lingkod, bigyan niyo po ako ng talinong nagmumula sa inyo at kayo nawa ang siyang kumilos, Panginoon, kayo po ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawad po sa kasalanan na aming taglay, Panginoon. Ito po'y sinusuko namin at pakaiusin niyo po nawa ang aming po mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So dito po sa ating po pag-aaral, mga kapatid, mga minamahal, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 5 verse 16. At mamaya po tatalon tayo ng Matthew chapter 24 verse 21. Ayan po. Ephesians chapter 5 verse 16 and magja-jump po tayo, pupunta po tayo sa Matthew chapter 24 verse 21. Good evening po, Sister Salvacion, Sister Jean. Good evening po sa inyo, pastors. Good evening po muli sa bawat isa. Amen. Yan po. Magandang gabi po muli sa bawat isa, mga minamahal na kapatid. Ephesians chapter 5 verse 16 and Matthew 24 verse 21. Okay, yan po. Sige po, babasahin ko po muna Ephesians 5:16. Redeeming the time because the days are evil. Matthew 24 verse 21. For then shall be great tribulations such as
was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Pinamagatan ko po ang mensahe sa gabing ito na redeeming the time. Redeeming the time. Pag sinabi pong redeeming, ibig sabihin po samantalahin. Sasamantalahin po natin yung pagkakataon. Sasamantalahin po natin yung oras sapagkat po mayroon lamang pong nakatakdang oras sa ating pong panahon at sa buhay po ng bawat isa. Sa buhay po natin, may nakatakda po kung kailan po tayo mawawala dito po sa mundong ito. Hindi po tayo forever dito sa mundong ito. At ang paligid po natin, gayon din. May mga natatapos po na mga schedules, may mga natatapos po na oras. Ang kabataan po natatapos sa pag-aaral nila at tumaantong sa pagtatrabaho. Pagkatapos po nila magtrabaho, magkakaroon po sila ng kasabay po niyan, magkakaroon ng pamilya. Pagkatapos po magkaroon ng pamilya, makakabili sila ng mga pag-aari nila katulad ng mga sasakyan, ng tahanan. Pagkatapos po niyan, magkakaroon ng pamilya rin yung kanilang mga anak, magkakaroon sila ng apo, hanggang sa tatanda na sila, puputi ang buhok, hihina ang buto, okay, at mananatili na sa tahanan, magkakasakit, at darating po sa tinatawag po na kamatayan. Hindi po tayo forever dito po sa mundong ito. Meron pong katapusan ang ating buhay at may nakatakda pong oras sa bawat isa po sa atin. Redeeming the time. Kaya kailangan po nating samantalahin ang ating oras habang tayo po ay narito sa mundo. Lalo po sa ating mga ligtas at nakakilala na nananampalataya sa Panginoong Kristo. Kailangan po nating samantalahin ang ating pong mga oras. Huwag po nating aaksayahin yung mga panahon na kung saan ay ibinigay po sa atin ng Panginoon bilang ligtas. Mga minamahal, kung bakit buhay pa tayo hanggang ngayon, dahil mayroon pang pinapagawa sa atin ng Panginoon. May dapat pa po tayong gawin bilang mga ligtas. At ang dapat po natin gawin bilang mga ligtas ay magbahagi po ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Magbahagi po ng kaligtasan. Sapagkat napakarami pong taong pinapanganak. Napakarami pong tao ang siyang tumatanda. At ang buhay ay walang kasiguraduhan. Kaya marapat po mga minamahal na kapatid, magbabahagi po tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Wala pong pinipili sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Mapabata man po o matatanda. Natutuwa nga po ako nung nakaraan po na nag-visit po dito sila mother, 'di ba? Kasama po si Sister Salvacion, Sister Jing. Nakakatuwa po kasi mayroon po dito na pinuntahan po nila yung bahay at nag-Bible study po sila doon kay nanay. Nakakatuwa po na wala po kasing pinipili ang pagbabahagi po ng kaligtasan. Kasama rin po sila tatay, sila Brother Joseph, kasama rin po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Nakakatuwa po mga minamahal na bilang mananampalataya, ginagampanan po natin ang ating tungkulin bilang naligtas at tayo magbahagi rin ng Ebanghelyo sa mga tao. Di ba po? Kasi libre nating natanggap, dapat libre din natin ibahagi. At ibabahagi natin ng may buong puso at ng may buong kasipagan ng Ebanghelyo ipinahayag sa atin at natanggap natin. Lalo sa panahon natin ngayon, pasama na po ng pasama. Di ba po? Ang bunga nga po ng mga tao ay pasama ng pasama. Pag-ugali ng tao ay pasama na po ng pasama. Because we are closer po mga minamahal na kapatid doon po sa tinatawag na pagbabalik ng Panginoon. Di ba po? Sabi nga po sa aklat po ng Timoteo na sa mga huling araw o huling panahon, magiging masama ang panahon. Pasama po ng pasama ang panahon. Kaya tayo po bilang mga naligtas sa biyaya ng Panginoong Kristo, dapat po tayong kumilos. Dapat po tayong magpagamit. Ipagamit na po natin yung buhay natin. Ipagamit na po natin yung ating buong lakas sa Panginoon. Di ba po? Huwag na po tayong mag-alinlangan. Huwag na po tayong magduda. Huwag na po tayo sana pong manghihina. Huwag na po tayong magiging kumbaga maligamgam. Huwag na tayong tatalikod sapagkat napapalapit na po ang oras. Paano pag naabutan tayo ng Panginoon na wala sa paglilingkod, na wala sa hindi na natin tinutuloy yung ating pananampalataya, sumuko na tayo. Sayang naman po mga minamahal yung mga pinagpaguran po natin kung hihinto lamang tayo na sa halip na makakatanggap tayo ng mga gantimpala
pagdating dun sa langit, tila mawawala dahil tayo po ay tumigil sa pagtakbo natin sa ating pong pananampalataya. Kaya sa oras po na ito, I encourage yung mga kapatid na magpatuloy, huwag tayong hihinto sapagkat lahat naman po ng bagay dito sa mundo ay nakakapagod. Wala naman pong hindi nakakapagod. Ang pag-aaral po ay nakakapagod, ang pagtatrabaho po ay nakakapagod, ang pagiging nanay nakakapagod, ang pagiging tatay nakakapagod. Pero mga minamahal, kahit napapagod po tayo dyan, hindi tayo tumitigil maging nanay, hindi tayo tumitigil maging tatay. Gayon din po, huwag tayo mapagod na bilang isang maging mananampalataya sapagkat alam niyo po, pasasalamat natin sa Panginoon na naligtas tayo that hindi na tayo pupunta doon po sa condemnation dahil po sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga yung pasasalamat na lang natin sa Kanya ay magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong titigil, huwag tayong magre-rebelde sa Panginoon, huwag tayong susuko, huwag tayong sasamaan loob sa Panginoon sa salita ng Diyos bagkus tayo ay magpupursige, magpapatuloy tayo. Sa Matthew 24:21, mga minamahal, nakita po natin kung ano pong meron po sa tribulation. Sabi po doon, hindi ko naman po ito tatalakayin ng buo ang tribulation bagkus papahapyawan lang po natin para makita po natin kung anong magaganap ng mga kaganapan. For then shall be great tribulation. So papasok, mga minamahal, papasok po tayo dyan sa great tribulation. Pero alam naman po natin na bago tayo pumasok dyan, ay meron pong rapture of the saints. Kukunin po tayo, dadagitin tayo. At ito po binabanggit sa verse 21, wala na po tayo dyan mga minamahal bilang mga ligtas. For then shall be great tribulation such as not since the beginning of the world up to this time. No, nor ever shall be. Alam naman po natin mga minamahal, pag tribulation, napakagulo po dyan. Okay? Napakagulo po. Sobrang hirap po kapag dumating na po ang tinatawag po na tribulations. Kaya mga kapatid, siguraduhin po natin, ligtas ba talaga tayo? At yung mga mahal natin sa buhay, ligtas ba talaga? Kaya dapat samantalahin na po natin. Kumbaga yung isang nasusunog po na bahay, kung maaari, maililigtas natin yung mga nandun sa loob, gagawin po natin na lahat para hindi po sila matupok po ng apoy. Ganun po mga minamahal, paparating po tayo doon sa kapigatian, sa matinding kapigatian na kailangan po nating iligtas, lalo yung mga mahal natin sa buhay, ipanalangin na po natin sila ng maigi sa Panginoon at sikapin natin na makakilala sila at maabot sila ng Ebanghelyo sapagkat papasok sila, nandun po sila sa kapahamakan, mga minamahal, pupunta po sila doon sa tinatawag po na Great Tribulation. Sabi po dito, Great Tribulation ay matinding kapagatian na hindi pa po nararanasan ng sinumang tao. Yan po yung sinabi po sa verse 21. So, unang punto sa mga minamahal, don't settle your life on earth. Wag po nating, kumbaga, wag po tayong mapirme dito po sa mundo. Wag po natin ipagkatiwala yung lahat ng buhay natin dito po sa mundo sapagkat iiwan po natin ito. Don't settle your life or our life on earth. Don't dream to be a millionaire or a billionaire. Kasi po mga minamahal, tagapagmana po tayo ng langit. Alam niyo po, walang masama na yumaman, pero kung priority natin yan higit sa Panginoon, na ipinagpalit mo na sa Panginoon ang pera, that is worthless mga minamahal. Walang silbi po kung yumaman po tayo dito sa mundo, pero hindi ligtas yung kaluluwa kung hindi po ligtas at hindi nanampalataya. Walang silbi po kung yumaman po tayo dito sa mundo, magkaroon tayo ng maraming sasakyan, ng magarang tahanan. Kung yung pananampalataya naman natin, itinalikuran natin at iniwan natin, that is worthless. Hindi tayo magagamit ng Panginoon, 'di ba? Wala pong masamang yumaman. Pero kung yan yung priority natin, hindi na tayo nagsisimba dahil sa pagpapayaman natin, hindi na tayo nagsisimba dahil tuwing linggo nagmo-mall na lang tayo, namamasyal na tayo, gumagala na tayo. Higit sa lahat, mga minamahal, ang dahilan po ng mga mananampalataya, totoo po 'di ba? Na magiging lukewarm Yung lukewarm po, yung pagiging tamad Tinatamad na po ang mga mananampalataya na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Pastor, paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin. 'Di ba? Parang ang sarap sabihin sa mga kapatiran na yan, gusto mo pumunta sa langit pero ayaw mo magsimba.
'Diba? Nakakalungkot po mga minamahal na kapatid. Huwag po natin isettle yung buhay natin dito sa mundo kasi iiwan po natin ito. Amen? Iwan po natin ito. Yung mga achievements po natin sa school, maganda po yan. Magpatuloy po kabataan sa pag-aaral. Pero kung lahat ng oras at araw mo, nandyan na, di ba? Sinubsob mo na yung sarili mo dyan, wala nang silbi po yan mga minamahal sa harapan ng Panginoon. Wala na po yung kwenta kung pinagpapalit na natin ng Panginoon sa ating pag-aaral. Di ba? Pati yung mga wala tayong araw na pasok, sinusubsob pa natin sa pag-aaral natin ng sobra-sobra, hindi po masama yan. Pero kung yan yung inuuna natin at pinagpapalit na natin ng Panginoon, wala na yung Panginoon sa pag-aaral, mga kabataan, yan po ay walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Yung pagtatrabaho, kung yan dahil sa pagtatrabaho ay nawawala ng bahala ang paglilingkod natin sa Panginoon, kapatid, wala pong silbi yan. Wala po yung kwenta sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, makinig po tayo, that rapture will come, kukunin tayo ng Panginoon. At kapag kinuha tayo ng Panginoon, may iwan ang ating mga bahay, yung ating pera, yung ating sasakyan, may iwan, yung damit, may iwan, yung peluka, sino po nakapeluka na po sa inyo? Diba po? May iwan po yan. Yung mga pustiso po ninyo, may iwan yan. Nakapustiso ka na ba? Diba? May iwan po yan. May iwan po yung ating karir. May iwan po yung ating mga kurso. May iwan po yung pagiging teacher natin, iwan yung pagiging nurse, pagiging doctor, architect, anumang katayuan mo sa buhay, may iwan po yan. Mga pangarap natin para sa ating pamilya, pangarap natin sa ating buhay, may iwan po yan. Kasama ng mga pamilya natin na unsaved, may iwan po sila. Lahat po ay may iwan po natin dito sa mundo kapag dumating na po ang ating Panginoon. So we need to redeem the time, samantalahin po natin. Lahat ng pinundar, lahat ng pinagsikapan ay may iwan po sa isang saglit. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Pag dumating po yung time po na yon, sa isang kisap mata ng pagbabalik ng Panginoon, lahat po ay may iwan po natin dito sa mundo at wala po tayong madadala. Pastor, hindi ako mararapture, kaya magpapakabisi na lang ako sa mundo. Hindi ko siseryosohin ang aking ministry, Pastor. Magpapakasaya muna ako. Sige po, kung hindi ka mararapture, tandaan mo ang verse na ito sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ang sabi po dyan, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Lahat po ng tinatangkilik mo, kapatid, kung nangihina ka man sa oras na ito, at tumatalikod ka sa Panginoon, ang puso mo, lahat po yan ay susunugin ng Panginoon. Lahat po yan ay mababaliwala. Lahat po yan ay matutupok. Lahat ng matataas na gusali ay malulusaw. Lahat ng kabundukan ay malulusaw. Lahat ng dagat at karagatan ay matutuyo. Lahat ng paaralan mawawasak. Lahat ng ospital mawawasak. Lahat ng bangko mawawasak. Ang pinakamayamang tao ay malulusaw. Ang makapangyarihang tao ay malulusaw. Ang pinakamalakas na bansa ay malulusaw. Wala pong matitira mga minamahal na kapatid dito sa mundo. Ang tanong, bakit pinagpapalit natin sa Panginoon ang mga oras na sinasayang natin? Bakit pinagkakait natin ang isang araw para sa Panginoon na dapat nagagamit tayo sa gawain ng Panginoon? Amen? So mga kapatid, I encourage you, wake up. Gumising na tayo. Gumising na tayo. Patayin na natin yung ating mga pantasya dito sa mundo na minsan ang dami na nating idolo, mga artista, mga palabas na kung saan nagsisettle na tayo. 'Di ba? Minsan kapag nakapanood tayo ng palabas na kung saan natatouch yung ating emotions, masasabi natin na ganito na yung pangarap natin, wala na sa pangarap natin yung Panginoon, wala na sa prioridad natin yung Panginoon. Nakakalungkot po.
Kapag narinig yan sa isang mananampalataya na kung saan parang hindi siya natuto, parang hindi siya tinuruan, 'di ba? Parang hindi siya ligtas, parang hindi siya mananampalataya ng Panginoong Kristo. Don't settle, mga minamahal, our life on earth. Huwag tayong mag-settle dito. Iiwan po natin ang lahat ng yan. Bagkos, yung mga ari-arian natin, yung pag-aaral natin, yung ating trabaho, lahat ng bagay na meron tayo, dapat po nagagamit po yan sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi po masama yan. Hindi po masama. Ang maganda po dyan, gagamitin po natin yan sa kapurihan ng Panginoon. Gagamitin po natin yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Magpakatalino tayo sa Panginoon. Hindi tayo magpakatalino dito sa mundong ito. Sapagkat iiwan natin ito. Sapagkat pag nagpakatalino tayo sa mundong ito, mas malaki ang magagawa sa ministeryo. Mas magagamit ka sa ministeryo ng Panginoon. Amen? Don't settle our life on earth. Number 2, it's time to get serious. Panahon na, mga minamahal, na tayo ay magpakaseryoso. Hindi po sa buhay, kundi magpakaseryoso po tayo sa Panginoon at sa mga ginagawa po natin para po sa Panginoon. Amen po? Masaya pong mabuhay ng masaya sa piling po ng Panginoon. Pero hindi po yun yung ibig ko pong sabihin na magpakaseryoso, kundi magpakaseryoso na po tayo sa mga ginagawa po natin para po sa Panginoon. It's time to get serious, letter A, in serving the Lord. It's time to get serious in serving the Lord. Kung ngayon hindi ka pa seryoso sa paglilingkod mo sa Panginoon, magseryoso ka na. Kasi someday in heaven, tatanggap ka ng reward, tatanggap ka ng gantimpala, tatanggap ka ng mga bagay na kung saan ay hindi mo nakamtan dito sa mundo. Tatanggapin natin lahat yan kung tayo po'y nagpapatuloy. Pero kapag huminto ka na, minamahal, nakakalungkot naman po, 'di ba? Na isa kang mananakbo tapos tumigil ka. Isa kang mananakbo tapos nadapa ka, natisod ka. Tapos ayaw mo na gumapang, ano kayang itsura noon, 'di ba? Ano kayang itsura ng isang mananakbo na hindi na bumangon, na natili na lang siyang nakadapa? Makakatakbo pa ba 'yon, mga minamahal? Dapat ang gagawin mo, kapatid, nang hina ka man, lumayo man ang loob mo sa Panginoon, lumayo man ang loob mo sa pastor, sa mga kapatiran, bumangon ka, kapatid, at isang tabi mo. Diba, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, isang tabi natin yung mga kabigatan sa ating pong pagtakbo. Alisin po natin. Alam niyo po, kuminsan bakit tayo nanghihina sa gawain ng Panginoon? Hindi naman po dahil sa mga nakapaligid sa atin, hindi naman po talaga dahil sa mga kapatiran natin. Ito po'y dahil may tinatago po tayong kasalanan. Opo, narealize ko po yan sa mga kapatiran ko kung bakit po nawawala sila sa gawain ng Panginoon. Hindi naman po dahil may problema sila sa mga kapatid. Hindi naman po dahil na offense sila sa message ni pastor, kundi dahil meron pong tinatagong kasalanan. Kaya nga po sabi ng Hebrews chapter 12, isang tabi po natin yan. Alisin po natin yung mga pabigat po na yan. Yan po yung nakakapagpatigil sa ating pagtakbo bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Alisin po natin yan, mga minamahal na kapatid. Yan po yung dahilan kung bakit minsan nagreklamo tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit may nililihim po tayong kasalanan na hanggang ngayon hindi po natin confess sa Panginoon. Kaya it's time, mga kapatid, i-confess natin sa Panginoon yung mga kasalanan. Isuko na po natin sa Panginoon na sa gayon yung pananampalataya po natin, hindi po nagwe-wave. Dapat po, nag-i-increase po yung ating pananampalataya. Tumataas po, tumitibay. Amen? In serving the Lord, it's time to get serious in serving the Lord. May ilang mga bagay na, alam niyo po mga kapatid, may ilang mga bagay na nakakamanga sa mga relihiyon. Mga nakakamanga sa relihiyon, alam niyo po, minsan, on time sila sa mga gawain. On time. Advance pa nga po yan eh. Kasi natatakot po silang mapagsarahan po ng pinto. Kasi pag napagsarahan po ng pinto, walang ayuda. 'Di ba? Kaya natatakot po sila na malate po sa pananambahan. 'Di ba? Nakakamangha po yung mga nila. Minsan po, yung mga cellphone po nila, iiwan po nila doon po sa reception ng kanila pong pinagsasambahan. Kasi po bawal po mag-cellphone doon sa loob, bawal mag-take ng video, bawal mag-take ng picture. Pero minsan po sa ating pong mga nasa totoong pananampalataya, halos sa pakikinig natin ng mensahe, di ba? Halos ubusin natin yung ating oras sa pakikipag-chat, sa pag-Facebook, nasa loob tayo ng worship
nasa worship tayo, pero kung ano-anong ginagawa natin, 'di ba? During the worship, hindi tayo nagfo-focus sa Panginoon. Mga minamahal, magseryoso na po tayo. Patayin na po natin yung ating mga laman, magpatuloy na po tayo sa paglilingkod, 'di ba? Patayin na natin yung ating katamaran, 'di ba? Sila po, alam niyo po, sila po ay always present, laging nasa gawain ng Panginoon, 'di ba? Ang paniniwala kasi nila, pag mag-absent sila, minus points na makapunta sila sa langit, 'di ba? Sana nga ganun na lang po, no? Pero hindi po, biyaya po ng Panginoon kung bakit po tayo naligtas eh. Kaya nga po dapat tayo po, di ba, biyaya ng Panginoon, pananampalataya sa Panginoon Kristo, susunod na po dapat doon yung mga paggawa natin ng kabutihan at lalong higit sa lahat sa pananambahan, sa pagbibigay, sa pagtatapat, sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin. Kasunod na po yun, mga minamahal na kapatid, at hindi para maligtas po tayo, kundi yun po yung pagpapatunay na tayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Meron pong tinatawag minamahal na manifestation. Nakikita po nasasalamin minamahal yung ating pong pananampalataya, 'di ba? Simula po sa pag-iisip, sa pananalita, sa ating pagkilo, sa ating mga ginagawa, nasasalamin po mga minamahal na kapatid. Nakikita po mga minamahal na kapatid, 'di ba? Sinusunod, always present sila, sinusunod nila yung oras, 'di ba? Pero tayong mga Kristiyano nasa tamang katuruan, talo pa nila tayo kung minsan, 'di ba? Nadadaig pa nila tayo kung minsan. You know what, brethren? Because sometimes we are not serious. Pupunta tayo ng simbahan, hindi tayo nakapag-pray. Pupunta tayo ng bahay-sambahan ng ating worship house, worship place. Minsan, hindi tayo nagpipray. Napipilitan pa tayo. 'Di ba, mga kabataan, gigisingin ka pa, bubulabugin ka pa, 'di ba? Pipilitin ka pa na magsamba. Okay? Bakit? Kasi hindi tayo seryoso. 'Di ba? Kung kailan linggo, tsaka magpaplantsa ng damit. Malilate na tuloy sa pananambahan. 'Di ba? Kung kailan linggo, doon ay asikasuhin ang lahat ng dapat inasikaso nung Sabado ng gabi. Kaya lang ginawa ng Sabado ng gabi, nagpuyat sa kaka-cellphone. Nagpuyat sa kakalaro ng games. Kaya tuloy pagdating ng umaga, nag-aaligaga sa pag-aasikaso ng mga gamit dahil napuyat. Bakit? Hindi po kasi siniseryoso ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga minamahal, it's time to get serious. Wake up, brethren. Tama na po sa pagkakatulog. Tama na po sa pagkakaheli ni Satanas sa atin. Tigilan na po natin yan. Yung tayo po ay nakikinig po sa kaaway. Makinig po tayo sa Panginoon at sa Kanya pong mga salita. Magpatuloy na po tayo. It's time to get serious, mga minamahal na kapatid. In Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee. I have somewhat against thee, minamahal. Sabi po dito, minamahal ng Panginoong Jesucristo, I have somewhat against thee. Meron akong against sa inyo because thou hast left thy first love. Mga minamahal, we are in the last days. Iniiwan na po natin ang ating first love, na kung saan ay ang Panginoong Jesucristo na siyang unang umibig sa atin. Ang Diyos na unang umibig sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Minamahal, iniwan na po natin ang ating unang pag-ibig. Napakasakit po niyan. Para pong si Ma'am Ashley, di ba? Pag iniwan siya ng first love niya, si Pastor James, napakasakit po niyan. Di ba po, Pastor James? Di ba? Kaya dapat po mga kapatid, wag po gano'n, sapagkat napakasakit po niyan para sa Panginoon kapag iniwan po natin ang ating pong unang pag-ibig. Minamahal na kapatid, kung naiwan mo, kung nangihina ka, bumalik ka. Maglingkod ka, magpakainit ka. Isipin mo yung pagkakataon nung ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon. Nung nakakilala ka sa Panginoon, isipin mo, paano po yung moment nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon? Hindi ba't napakatamis? Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam hanggang sa ikaw ay nagpabautismo, sumunod sa Panginoon, nagdesisyon kang isuko ang buhay mo sa Panginoon, nagdesisyon kang maglingkod sa Panginoon sa hirap at sa ginhawa? Hindi ba't napakaganda? Hindi ba't napakatamis, mga minamahal? Amen?
Kaya sana po bumalik po tayo sa ating pong unang pag-ibig, mga minamahal na mga kapatid. Huwag po natin tatalikuran ang Panginoon na siyang umibig sa atin, na binigay niya ang buong buhay niya, ang buong niyang lakas nung siya po ay nandito na nagkatawang bilang tao. Binigay niya pong lahat niya sa atin. Itunuro niya po ang lahat niya para ang lahat upang tayo po ay makapaggamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Sometimes we are so unfair sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi po natin nakikita yung lahat ng sacrifices na ginawa para sa atin ng Panginoon. If you will going to read the book of Isaiah, di ba po mga minamahal, makikita po natin dyan kung paano si Jesus Christ ay nag-sacrifice, nilagyan ng koronang tinik. Hindi niya po deserve yon, mga minamahal na kapatid. Nilagyan po siya, tinanggalan siya ng balbas, pinahirapan, yung kanya pong latay sa likod ay napakatindi, napako ng 6 na oras, umakyat sa bundok ng Kalbaryo, dala ang mabigat na krus ng ilang oras, nabayubay, nabilad sa matinding init ng araw, tiniis niya po ang lahat ng yan para po sa atin mga minamahal. Kapatid, sana makita mo, sana makita po natin na ginawa yan ni Kristo para sa atin, para tayo pa ay manghina, para tayo pa ay tumalikod sa paglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin mga minamahal na kapatid, walang dahilan para tayo po ay tumalikod sa paglilingkod natin sa Panginoon. Walang dahilan para po tayo ay tumigil sa ating pong matapat na pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sapagkat lahat po ay ginawa ng Panginoon para po sa atin. Amen po? Di ba po, nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Inibig ng Panginoon tayo mga makasalanan. Hindi po tayo karapat-dapat. Pupunta po tayo ng kapahamakan ng impyerno, pero minahal po tayo ng Panginoon. Salamat sa kanyang pag-ibig, salamat sa kanyang pagmamahal. Amen? Diba? Sometimes in serving the Lord, we are dead. Aawit ka sa choir, patay ka naman spiritual. Diba? Mag-preach, pero patay spiritual. Magtuturo sa mga bata, pero patay spiritual. Nagwawalis ka sa church, sa bahay-sambahan, pero patay spiritual. Kapatid, gising na po tayo. It's time to get serious in serving the Lord. It's time to get serious in the ministry. Why? The reason why sometimes we are not performing very well in our ministry, because we are lukewarm. We are lukewarm, mga minamahal, kung bakit yung ministry, ang dali na lang nating iwan. Di ba po? Minsan, aalis na lang tayo na hindi nalalaman ng leader natin. Nasaan na kaya si ganito ganyan? Diba? Bakit wala siya ngayon? Bakit? Sapagkat lukewarm, mga minamahal na kapatid, parang ayaw mo na umawit sa Panginoon because you are lukewarm. Parang ayaw mo na tumugtog para sa Panginoon because you are lukewarm. Parang ayaw mo na magsimba because you are lukewarm. Parang ayaw mo na mag-involve sa children ministry because you are lukewarm. Di ba po, nakakalungkot mga minamahal na kapatid, ang bilis-bilis lang natin sa isang iglap lang, ang bilis natin tinatalikuran ang paglilingkod sa Panginoon, ang bilis natin tinatalikuran ang pagbi-ministry sa ating Panginoon, na kung saan si Jesus Christ kapatid, tandaan mo to, nag-ministry siya sa iyo para ikaw ay maligtas at para hindi ka mapahamak sa impyerno. Nag-ministry siya, and even up to now, minamahal na kapatid, nag-ministry siya sa atin. Diba? Anong sabi niya doon sa mga disipulo niya? Babalik ako. Diba? I will never leave thee, nor forsaken thee. Diba? Sabi niya doon, in my Father's house are many mansions. Nandun siya, mga minamahal na kapatid, nag-ministry pa rin po siya. Pinaghahandaan niya po tayo ng ating kalalagyan doon po sa langit. Akalain mo yung kapatid, meron kang langit na pupuntahan, meron kang tirahan doon sa langit, meron tayong mansion, tapos dito magpapakaligamgam pa tayo, magpapakahina pa tayo sa ating Panginoon. Wake up, brethren, mga minamahal na kapatid. It's time to get serious, and even in our evangelization, it's time to get serious. Kapatid, minsan kasi hindi po ang nakakalungkot po, ang trending po sa panahon natin ngayon. Hindi na po natin nakikita yung danger ng impyerno. Hindi na po natin na-realize yung init po ng impyerno. Isipin nyo na lang po yung isa pong nililitsyon kung gaano po yan kainit. Isipin mo na lang yung mahal mo sa buhay pupunta, susunugin din po sa ganyang kalagayan.
Di ba po? Hindi po natin nakikita, kaya sometimes ayaw natin mag-soul winning, ayaw natin mag-distribute ng gospel tracts, ayaw natin mag-involve sa evangelization ng gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin, sapagkat hindi po natin nare-realize kung ano po ang meron sa impyerno. Isipin po natin, mga minamahal, forever po doon pupunta yung mahal natin sa buhay. Forever po walang alisan, walang tubig, walang refrigerator, 'di ba po? Wala pong malamig na ice water, 'di ba po? Walang aircon, walang hangin, madilim na lugar, 'di ba? Puro po kasakitan, puro po kapahamakan ang naghihintay, mga minamahal. Doon po sila pupunta, mga minamahal. Kaya nga po tayo naligtas, sapagkat tayo po ang dapat po gagamitin ng Panginoon para po sila'y makakilala sa Panginoong Jesucristo at maligtas. Kapatid, patayin po natin yung tradisyon na inilagay po sa atin ng mga naunang relihiyon, na kung saan sinasabi nila na ang lahat ng tao ay ligtas at pupunta sa langit. Lahat ng tao maliligtas kapag nagpipray. Marami po kami tinuturuan. Sabi po nito, pag tinanong mo siguradong ligtas, sasabihin nila, opo. Kasi po, nananalangin naman po ako. Nagbabasa naman po ako ng Biblia. Nagsisimba naman po ako. That's tradition, mga minamahal, and that is fake salvation. Kaya po tayo po dapat na po tayong gumising. Turuan po natin sila, even born again na tinatawag, so-called born again, so-called Christian na mga tinatawag sa paligid natin. 'Di ba? Nagsiserve sila, nagda-drums pa nga yan, 'di ba? Na inaano pa nila yung mga ulo nila, nag-headbang pa talaga yan, nagpapahaba ng buhok para maging cool. Pero pag tinanong mo, sigurado ka ba 100% tutungo ang kaluluwa mo sa langit? Anong sasabihin nila? Diyos lang nakakaalam yan. Malino po sa Biblia, sa Romans chapter 10, verse 9, na hindi lang Diyos na nakakaalam yan. Maaari po natin malaman ang ating kaligtasan. In 1 John chapter 5, verse 11, hanggang 15, pwede po nating masigurado na tayo po ay ligtas kung tayo po sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang trending po sa panahon natin ngayon. Kaya hindi porket kaibigan natin ay Christian, mahal natin sa buhay ay Christian, makakasigurado na po tayo na pupunta sa langit. Mga minamahal, tandaan nyo po, hindi po nakakapagligtas ang any denomination or religion, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya it's time, mga minamahal na kapatid, na tayo po ay magbahagi na po ng Ebanghelyo. Huwag tayo magpapakampante. Amen? Kahit nga po baptist Diba po? Baka mamaya, akala niya kasi baptist siya, pupunta siya sa langit, 'di ba po? Kailangan po natin masigurado po, mga minamahal. At yan po nakakalungkot na kumakalat po sa atin sa panahon natin ngayon. Kailangan po natin mag-stand, mga minamahal. Kumakalat po mga maling katuruan, 'di ba po? Yung tinatawag po na mga Calvinism, 'di ba? Mga Calvinism, 'di ba po? Dapat po tayo po yung masipag Sila po sipag-sipag nila sa social media, nasipag-sipag nila sa pagpupunta sa ibang church. Yung mga tunay na Kristiyano, ang tatamad na. Dapat po, wag po tayo ganoon, mga minamahal. Gumising na po tayo. Tayo po dapat yung nagbabahagi ng Ebanghelyo. Basahin niyo po yung Book of Acts. Diba po? Araw-araw po sila nasa templo, nananalangin. Araw-araw po sila nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po sila tumitigil. Kung hindi nga lang po sila po nagpapatay, hindi po sila titigil. Di ba po? Hindi sila natatakot kahit sa kamatayan. Di ba? Amen? Tayo, di ba? Konting sakit lang masakit lang yung puso kasi iniwan ng jowa, ayaw na. Ayaw na maglingkod sa Panginoon. Ayaw na, titigil na. Pastor, ayoko po magsimba kasi po, di ba po? Kasi po, ganito, ganyan Ang dami na natin dahilan. Di ba? Ang dami nating reasons sa Panginoon. Amen? Sana po alisin natin yan, minamahal na kapatid, yung pagdadahilan natin sa Panginoon, sapagkat hindi po yan kailangan ng Panginoon. Ang kailangan po tayo ay maging matibay, maging mapagpatuloy na lingkod ng Panginoon. Di ba po? Redeeming the time. Don't settle your life on earth. Don't settle, mga minamahal. It's time to get serious. It's time to get serious, mga minamahal na kapatid. And last, reach your family. Let us reach our family. I-reach natin. May nanay tayong hindi ligtas. Kapatid, pag-pray mo at bahaginan mo ng salita ng Diyos. Tatay mo, hindi pa nakakilala. Pag-pray mo, tiyuhin natin. Mga lola at lola natin.
Ipag-pray natin sa Panginoon, walang imposible sa pagkilos ng Panginoong Hesukristo ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. May mga kaibigan tayo, may mga kaklase tayo. It's time to get serious. Let us reach them, mga minamahal na kapatid. Malapit na po ang pagdarating ng Panginoon. Nandiyan na po mga signs. Tingnan nyo po ang calendar po natin, yung Israel. Nakikita na po natin, nahahayag na po. Ibig sabihin po, kailangan na po natin kumilos, mga minamahal na kapatid. Wake up! Gising na po tayo. Wag na po tayo magpantasya dito sa mundong ito na magiging maayos pa ang mundong ito. Pagulo na po ito ng pagulo. Tignan nyo na lamang po yung ating government. Napakagulo na po nila. Away-away na sila. Pero wag na po tayo makisalo sa away nila. Diba? Imbis na pinopost natin yung mga politiko na nag-aaway-away, i-post na lang po natin ang Panginoong Jesucristo. I-post na lang po natin yung kaligtasan. Amen po ba? Diba po? Mas mainam po yon. Share tayo share ng mga videos ng mga patungkol sa pag-aaway ng mga politics, politiko. I-share na lang natin yung video patungkol sa kaligtasan. 'Di ba? Mag-video tayo ng patungkol sa kaligtasan. I-send natin sa mga mahal natin sa buhay na mga malalayo nang sa gayon mapapakinggan nila yung gospel. Much better yan mga minamahal na kapatid kaysa yung nakikisawsaw po tayo sa politiko. Wala naman tayong nakukuha sa kanila, 'di ba? At hindi naman po tayo nakikinabang sa kanila, 'di ba? Ginagamit lang naman nila tayo kung minsan, hindi naman po kung lahat, kung minsan lang po, 'di ba? Kaya it's time to stand. It's time to stand, mga minamahal na kapatid. Amen. So gumising na po tayo. Amen. Let's focus sa gawain ng Panginoon. Let's focus on reaching the lost. Let's focus maging tapat po tayo sa pagbibigay. Lalo po sa ating pong mission giving, maging tapat po tayo sapagkat marami pong kaluluwang maaabot. Maging faithful po tayo, mga minamahal na kapatid. 'Di ba po, mga kabataan, mga manggagawa ng Panginoon, mag-focus na po tayo, magpatuloy na po tayo. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Let us redeem the time. 'Di ba po, sikapin na po natin. Amen. Sikapin na po natin. Agawin na po natin yung mga pagkakataon na sinasayang natin at ilagay po natin ito sa gawain po ng Panginoon. Yung mga oras na sayang natin, bawiin natin. Walang masama po na bawiin po natin. Ang masama po kapag hindi po tayo gumawa ng paraan upang sila po'y maagaw, upang yung mga pagkakataon na nasayang natin, bawiin natin kapatid. Yung ilan sa atin namuhay po dito sa mundo, ang dami po nating nasayang na oras dito sa mundo. Amen po ba? Bawiin po natin yung mga nasayang po natin na oras natin dito sa mundo nung hindi pa tayo mananampalataya. Gumising na po tayo, mga minamahal na kapatid. Bumangon na po tayo mula sa pagpanghihina, pagkabagsak, pagtalikod sa Panginoon. Bumalik po tayo sa presensya ng Panginoon. Let us redeem the time, mga minamahal na kapatid. Let us redeem the time. Basahin ko lamang po ang sa muling pagkakataon ng verse at i-close po natin sa prayer. And I pray, mga kapatid, I hope and pray that this evening nakapagbigay po ito ng encouragement sa atin sa pagpapatuloy po natin sa ating pananampalataya. In Ephesians chapter 5 verse 16, Ephesians chapter 5 verse 16, mamayang gabi magpipray ka, kausapin mo ang Panginoon, sabi mo sa Panginoon yung mga bagay na natutunan mo sa gabing ito sa kanyang salita, at sabi mo sa Panginoon na ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay magpapakaseryoso na sa gawain ng Panginoon. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. Kapatid, papasama na po ng papasama ang ating mundo. Huwag nyo na pong asahan na magiging maayos pa ito. Magiging maayos lang po ito sa second coming ng Panginoon, sa millennial kingdom, at sa eternity, mga minamahal na kapatid. Doon na lamang ito magiging maayos. Pero kung yung tao lamang aasahan natin, mga hari, mga presidente, wala na pong pag-asa maging maayos ang mundong ito. Kaya wag na po tayo mag-settle dito sa mundong ito, mga minamahal na kapatid. Let us redeem the time. The days are evil. May oras pa tayo, mga minamahal na kapatid, para agawin yung mga pagkakataon na nasayang, para magpatuloy. Gamitin na natin, mga kapatid, yung buhay natin, yung lakas natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos namin pag-aaral ng iyong salita.
Naway kayo po ang siyang aming naitaas, dakilang Diyos. At tulungan niyo po kami, mga mananampalataya. Sometimes nanghihina po kami, nanlalamig po kami. At yung puso po namin na minsan tumatalikod, Panginoon, naway gisingin niyo po kami at tulungan niyo po kami, Panginoon, na bumangon at magpatuloy sa paglilingkod. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang mga kapatid na kung saan ay nag-backslide, ibalik niyo po sila sa paglilingkod. Mga nanghihina, ibalik niyo po sila sa paglilingkod. Dakilang Diyos, at maging mainit po kami, maging seryoso na po kami sa paglilingkod namin sa iyo, aming Panginoon. Salamat po ng marami sa kabutihan po ninyo sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng maayos sa pagpapahinga ang bawat isa sa amin at binibigay namin ang lahat ng kapurihan sa aming Panginoon Kristo na siyang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Pastor James, magandang gabi po. Pastor Ronald, magandang gabi po. Pastor Ronald, mga kapatiran po, dyan po sa Muntinlupa, MBBC Muntinlupa, dyan po sa may MBBC Tanay, magandang gabi po sa inyo. At dyan po sa may MBBC Brisbane, Australia, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Good night and God bless po.